Kagabi nga pala ay napagawa nga kami ng coffee jelly. Pagkatapos ko nga magluto ng hapunan ay pinakuluan ko na nga itong mga sagong maliliit. Sabi nga ng aking inay ay hanggat merong puting kulay ay hindi pa daw yun luto. Kailangan daw ay maging translucent ang kulay. At pagpasok ko naman ay hinihiwa-hiwa na nga ni ABM itong coffee na may gelatin. Nauna na ngang niluto ng aking inay iyan dahil nga yan ay palalamigin pa at patitigasin. At kaya nga nung lumamig na ay ayan hiniwa na nga ni ABM. At pagkatapos naman ay lumabas nga ako para tingnan ko nga itong pinapalambot kong sago. Abay sabi ko nga ay kung alam ko lang na ganito katagal magpalambot ng sago ay umaga pa lamang ay pinakuluan ko na sana. At nung okay na nga ang sago ay ayan hinango ko na nga. Palalamigin lamang natin yan at pagkatapos nga pagka malamig na ihahalo na rin natin yan doon sa ginawa nga nilang coffee jelly. Pinagsama-sama na nga pala ni ABM yung gelatin na may kape, creme densada, evaporada, asukal, pati na nga yung keso. Hindi ko na nga yun na-videohan dahil busy nga ako pagpapalambot ng sago. At nung malamig na nga ang sago ay eto nga, ihahalo na natin sa may coffee jelly. Biglaan lang talaga ang paggagawa namin ng coffee jelly dahil kinabukasan nga ay piyesta. At wala rin naman kami kinabukasan dahil yun nga ay araw ng graduation ni ABM. Magluluto nga lang daw si inay ng 5 kilong hamonadong manok at pagkatapos nga ay gumawa nga nitong coffee jelly para naman daw mayroon dessert. Dalawa nga pala ang piyesta rito sa amin, isang Abril tsaka nga itong August. Marami rin naman na naghahanda pero kami nagluluto lamang kami ng pangsarili para nga hindi na manghihingi sa kapitbahay. At nung mailagay na nga lahat ng sago sa coffee jelly ay eto na nga, hinalo-halo na nga ni ABM at pagkatapos nga ilalagay na sa mga container. At habang nagbo-voice over nga ako nitong content ko na nga ito ay eket panahog nga ako dahil nagluluto na nga kami ng hamonado. Tinutulungan ko lang ang aking inay pagluluto dahil hindi naman siya pwedeng magbuhat ng mabibigat at pagkatapos nga hindi rin siya pwedeng maghalo ng maghalo. Naisingit ko lang talaga ang pag-voice over dahil kailangan ko na nga itong ma-upload dahil kailangan ko na nga dilitin ang mga video. Mabilis kasing ma-full storage tong aking cellphone kaya nga ang ginagawa ko pag nag-upload ako ng video ay delete ka agad. At mabalik na nga tayo sa aming ginagawa. Ayan, pagkatapos nga mapuno ni ABM ang 2 container, ilalagay na nga natin yan sa rep para nga palamigin. Paborito nga ng aking mga anak yan, kaya nga sabi ko, baka nga hindi pa lumalamig, ay ubos na. At dahil meron ngang natira doon sa mga sandok at saka sa pinagsalukan nga nung coffee jelly, ay ayan, sinisimot ko nga. Ay parang patay gutom han eh. Charing. Nanghinayang lang naman ako kasi nga meron pang sabaw na natira doon sa may sandok at pagkatapos nga marami pang nakadikit na mga keso kaya nga ayan kinakain ko na. At maya-maya nga eto nga nilalagay na nga namin sa rep para nga palamigin. Sabi nga na aking inay ay palalamigin muna ha bago kainin. Yun lang, salamat.